Makikibahagi si Pangulong Rodrigo Duterte sa isang malaking rally sa January 18 upang umapela sa publiko na suportahan ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Tiwala ang Malacanang na may malaking epekto ang suporta ng Pangulo sa BBL upang mahikayat ang publiko na suportahan ang naturang batas. Ito ang balita ni Rosa Licos. Inihayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na magtungo sa Cotabato City para makibahagi sa isasagawang big rally sa January 18 kaugnay ng Bangsamoro Basic Law o BBL. 2 araw ito bago ang isasagawang plebisito para sa BBL sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, Isabela City, Basilan at Cotabato City. Tiniyak naman ni Secretary Lorenzana na suportado ng Presidente, buong gabinete at ng Kongreso ang BBL. Ginawa ng opisyal ang pahayag nang humarap ito sa kapulungan ng mga leader ng Bangsamoro communities labas ng Bangsamoro Autonomous Region noong nakalipas na linggo. Si Presidente sa January 18 pupunta sa Cotabato para sa big BOL rally. The day before dapat pupunta siya din sa Hulo, pero dahil sa meron siyang importanteng gagawin dito, hindi makapunta. Pero pupunta kami. Ako, si Secretary Anyo, Secretary Galvez, will go to Hulo para kumbinsihin na namin itong si Sakur. Matigas ang ulo ni Sakur. Oh. But we can convince him maybe. Para umabot yung puso niya, para tanggapin niya yung BOL. Tiwala naman ng Malacanang na malaki ang epekto ng suporta ni Pangulong Duterte upang makumbinsi ang publiko na aprubahan ng BBL. The voice of the President is always a powerful influence on whatever matter he gives his voice into. Kaalinsabay nito, tiniyak naman ni Lorenzana na ginagawa ng pamahalaan ng lahat upang matiyak ang isang tapat, malinis at mapayapang halalan. Nanawagan naman si Secretary Lorenzana, gayon din si Moro Islamic Liberation Front, Vice Chairman at pinuno ng Bangsamoro Transition Commission sa lahat ng partido kaugnay ng BOL, lalo na sa mga leader ng mga Muslim group na maging mahinahon at respetuhin ang magiging desisyon ng publiko hinggil dito. Hindi na pwede yung takutan dito. Tapos na yun eh. Yung pagiging revolutionaryo natin, tapos na. Bibigyan na nga tayo ng chance to lead. Now it's time to tapon na natin yung uniforme natin, magsuot na tayo ng barong, hindi kaya yung coat, and then start being a diplomat. Start being a statesman. Start thinking about how to improve our area. Please, do not do anything which will tend to divide our people. Because one of the major responsibility of a leader, whether you are a revolutionary leader like me or political leader, one of your responsibility is at all time to unite your constituent and to unite our people. Leaders like us must not ever become agent of disunity of our people. Sa February 6 naman, isasagawa ang plebisito sa mga bahagi ng Lanao del Norte at North Cotabato. Rosa Licos, UNTV, News and Rescue, Philippines. Binigyang diin ng Malacanang na hindi dapat pabigatan ang mga nagre-renew ng kanilang pasaporte dahil sa nangyaring passport data breach. Pinaiimbestigahan naman ng ilang mambabatas sa Kamara ang naturang issue. Ito ang balita ni Rosa Licos. Seryoso at mabigat na suliraning itinuturing ng Malacanang ang napaulat na passport data breach o pagkawala ng datos ng mga passport holder. Subalit ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, dapat muna itong imbestigahang mabuti ng Department of Foreign Affairs upang malaman ang katotohanan hinggil sa issue. Inatasan na rin ng National Privacy Commission na mag-imbestiga at alamin kung may nalabag na probisyon ng Data Privacy Act of 2012, partikular na ang pagkuha sa personal na impormasyon ng mga may-ari ng pasaporte. The President, of course, doesn't want these birth certificates
being lost. Ano na yun, even without him saying it, hindi dapat mangyari yan. But hindi pa nga natin alam exactly kung nandyan o wala. Kasi may nagsasabi nandyan. Nagsasabing wala. Ano ba talaga? So let's wait. Binigyang diin pa ni Panelo na hindi dapat pabigatan ng mga nagre-renew ng kanilang passport dahil sa pangyayari. Hindi umano dapat maantala ang release ng pasaporte at hingan pa ng orihinal na kopya ng birth certificate ang mga nag-a-apply ng passport renewal na maituturing paanyang red tape. Definitely, we will not allow any delay on the issues of passports or putting stringent requirements that will burden our people into getting their passport. Mismong si Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin ang nagbunyag na tinangay ng dating outsourced passport maker na Francois Charlie Obertu Fiduciary o FCOP ang data ng mga passport holder nang i-terminate ng pamahalaan ang kontrata nito. Giit naman ni Locsin, hindi naman umano lahat ng data ng passport holder ang nakuha ng gumagawa ng passport kundi ang mga data lang tungkol sa birth certificate. Ayon naman sa dating Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, walang nangyaring data breach sa naturang passport maker na FCOP at ang passport data ay nasa DFA lamang na naibigay sa Apo Production Unit Incorporated at United Graphic Expression Corporation o Apo-UGEC. Marami namang netizens ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala dahil sa issue. Sa Kamara, nagsumite na ng resolusyon si Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate upang paimbestigahan ang insidente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema si House Majority Leader Rolando Andaya at ilang individual upang hikayatin si Budget Secretary Benjamin Diokno na ipatupad ang ika-4 na bugso ng aumento sa sahod para sa mga manggagawa sa pamahalaan. Subalit, iginiit naman ni Diokno na hindi maipatutupad ang aumento sa sahod hanggat hindi na ipapasa ang 2019 proposed national budget. Ito ang balita ni Mai Bermudez. Sa Korte Suprema na dumulog si House Majority Leader Rolando Andaya Jr. upang kumbinsihin si Budget Secretary Benjamin Diokno na ipatupad na ang ika-4 na bugso ng aumento sa sahod para sa mga empleyado ng gobyerno. Ito'y matapos i-anunsyo ng kalihim noong nakarang linggo na mabibinbin ang pagpapatupad ng salary increase dahil hindi na ipasa ng Kongreso ang 2019 proposed national budget. Huwag niyang gagawing dahilan ang reenacted budget. Dahil meron naman mga alituntunin na nasa papaloob sa kanyang departamento na para ibigay ito. Nakakahiya naman kung maiisipin natin na yung bayad nga sa daang bilyong utang natin, nababayaran natin kahit walang bagong budget. Ito pa kayang katiting lang. Ayon kay Andaya, maaaring kunin ang kailangang mahigit 40 bilyong pisong pondo sa 75 billion pesos na Miscellaneous Personnel Benefits Fund o MPBF. Samantala, welcome naman kay Diokno ang petisyong inihain ng kongresista. Pinaghahandaan na rin ng kagawaran ang kanilang magiging sagot sa Korte Suprema. Binigyang diin naman ng kalihim na dahil sa pagkaantala na maipasa ang panukalang pambansang pondo para sa taong ito, nasa 1.7 million government employees ang apektado ng pagkakabinbi ng 4th tranche ng salary increase. No, we welcome it so that this issue will be resolved once and for all. Meron po tinatawag na diskresyon o constitutional prerogative ang Kongreso kung kailan niya ipapasa ang budget. Hindi po yan sa dikta ni Secretary Diokno. Pero siya, meron siyang legal duty, wala siyang diskresyon. Sa isyong ito, pinaka-naiipit ang mga empleyado ng pamahalaan, partikular na ang mga sundalo at guro na umaasa lamang sa kakaunting aumento sa sahod na ipinangako ng gobyerno. Isa sa apektado ng delay sa salary increase ang 12 taon ng guro sa Ramon Magsaysay High School na si Joanne. Most of the time, naririnig ko sa mga teachers na undervalued nga yung service rendered ng mga teachers. Kasi may mga teachers na bringing pa yung mga task at home. So aside sa pag-spend dito ng hours in school, meron pa silang mga take-home task. Pero kung noon daw ay naisip niyang mga ibang bansa para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang pamilya, kaya't panawagan niya sa pamahalaan. Sana kung bibigay nila, bigay na nila ngayon na wag nang ma-delay para at least yung
yung pagod, pag-isikap ng mga teachers, na ibigyan ng atensyon. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Naaalarma ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa taas ng bacteria o fecal at coliform level sa Manila Bay. Dahil dito, sisimulan na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagsasampa ng kaso laban sa mga lokal na opisyal na lumalabag sa Solid Waste Management Act. Mula sa House of Representatives, itong balita ni Grace Casin. Live. Grace, go ahead. Attorney Reg, pasintabi na rin sa mga naghahapunan ngayon dahil base nga dito sa ulat ng DENR sa pagdinig ng Kamara, umabot sa halos 2 bilyon ang fecal and coliform count na kanilang nakita sa tubig sa Manila Bay base sa kanilang pinakahuling pag-aaral. Ang fecal and coliform content, Attorney Reg, ito yung mga bacteria na galing sa dumi ng tao, galing sa dumi ng hayop, maging sa mga nabubulok na organismo. Sa 11 ilog na nakakonekta sa Manila Bay, 2 dito ang kinakitaan ng mahigit 1 bilyong fecal and coliform content. Ito ang Balut at San Antonio de Abad. Ang iba pang ilog pumapalo rin sa 15 million hanggang 700 million MPN. Malayong-malayo ito sa 270 MPN na target na maabot ng kagawaran sa December 2019. Ang dahilan ng mga bakteryang ito ayon sa DENR ay ang mahigit 200,000 informal settlers kasama na ang mga establishmentong direktang nagtatapon ng basura sa Manila Bay. Ayon kay DILG USEC Martin Dino, ang paglala ng basura sa Manila Bay ay bunga ng kapabayaan ng mga barangay captain at mayor na hindi nagpapatupad ng batas. Aniya, 2 mayor na at mahigit 100 kapitan sa Metro Manila ang nakatakda nilang sampahan ng kaso sa mga susunod na araw dahil sa kapabayaan na ito. So ngayon, ang gagawin na lang namin ay magbibigay kami ng notice sa kanila na if ever na hindi pa rin sila mag-comply, this time we will file cases against them. Sa pagdinig ng House Committee on Metro Manila Development kanina, sinisi naman ni Buhay Party List Representative Lito Atienza sa Manila Water at Maynilad kung bakit dumumi ng husto ang tubig sa Manila Bay. Aniya hanggang ngayon ay hindi pa naitatayo ng mga nabanggit na water concessioner ang treatment facility na ilang taon ang sinisingil sa mga consumer. Paliwanag ni Atienza, dapat panagutin sa batas ang mga ito dahil 20% umano ng binabayad ng mga consumer sa Maynilad at Manila Water ay para sa pagpapatayo ng nasabing water treatment facilities. Nais din itong paimbestigahan ni Dino. This time, alamin natin kung saan napunta yung pera na yan o yung 2 concessionaire na to. Attorney Reg, ayon sa DENR kanina, bukas na isasagawa ang pinakaunang interagency meeting ng mga ahensyang involved sa rehabilitasyon sa Manila Bay. At napag-usapan din sa komite kanina na mismong ang House Committee on Metro Manila Development ay magsasagawa ng inspeksyon sa Manila Bay upang makita nila kung paano makakatulong ang komite sa mabilis na paglilinis at rehabilitasyon ng Manila Bay. Samantala, una na rin sinabi ni DENR Secretary Roy Simatu na target nila sa bago matapos ang 2019 ay mapababa nila ang sa 270 ang fecal and coliform content dyan sa Manila Bay, kung saan sa pagkakataon daw niyan kung magagawa nga nila by December 2019 ay maaari na ulit mag-swimming sa Manila Bay ang publiko. Balik sa Attorney Reg. Grace, binring up kanina ni Representative Lito Atienza yung tungkol dun sa Maynilad at Manila Water. Balak bang ipatawag ng komite ang MWSS at yung 2 kumpanya na yon para magkaroon naman sila ng pahayag tungkol dun sa alegasyon? Attorney Reg, kanina walang motion na ibinaba o pinagabotohan sa komite kung ipapatawag nila ang 2 water concessionaire na ito. Pero isang motion na pinasa nila kung saan hinihilingan nila na ipatigil muna ng Manila Water at ng Maynilad ang paninigil nila ng advance payment para sa pagtatayo ng mga sabing water facilities dahil nakikita nga ng mga kongresista na tila wala na mga silang nagagawa na kahit isang poste ay wala silang naipatatayo. So dun sa motion na yon, sinong komite dyan sa House of Representatives ang mayroong jurisdiction para sabihin yon at utusan ng MWSS na magpaliwanag kung bakit pinapayagan pang kolektahin yun?
Attorney Reg, since ang motion ay ipinasa ng House Committee on Metro Manila Development, sila pa rin ang hahawak ng isyong ito at kung ipagpapatuloy pa rin nila ang usapin ang pagdinig at pagtalakay sa isyu ng rehabilitasyon sa Manila Bay, maaari pa nilang ipatawag ang Manila Water at Maynilan. Maraming salamat, Grace Cassie, nag-uulat ng live mula sa House of Representatives. Umalis na sa bansa kagabi ang barko na magdadala ng unang batch ng mga basura na ibabalik sa South Korea. Ayon sa mga otoridad, bago matapos ang buwan ay sunod na ring ipadadala sa South Korea ang natitirang mahigit 5,000 tonelada pa ng basura sa Tagoloan, Misamis Oriental. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Matapos maantala noong nakaraang linggo, natuloy na kagabi ang pagbabalik sa South Korea ng 1,000 toneladang basura na iligal na ipinasok sa Taguluan, Misamis Oriental noong October 2018. Inisyal na 51 container van ang unang nare-export ng Bureau of Customs. Ayon kay Mindanao International Container Terminal Port Collector John Simon, inaasahang darating sa South Korea ang mga ito sa January 19 to 20. Target naman ng Bureau of Customs at lokal na pamahalaan na maibalik na rin agad ang natitira pang higit 5,000 toneladang basura na nakatambak pa sa Barangay Santa Cruz sa bayan ng Taguluan. Dahil nga binigay na natin ng re-exportation documents, they are now obligated to send it back immediately to Korea, South Korea. Ito ang pinakamabilis na proseso sa kasaysayan ng Pilipinas. Yes, after 15 days. The last time that we talked with the Korean government, it was on the 28th of December. So 15 days after, wala na, tanggal na dito. Ngunit ayon sa environmental group na EcoWaste Coalition, hindi nagtatapos sa pagbabalik sa mga basura sa South Korea ang issue. Kailangan pa rin nilang ituloy ang investigasyon kung paano nakapasok ang mga ito sa bansa at napanagutin ang sino mang sangkot dito. Ayon kay Eileen Lucero, National Coordinator ng EcoWaste Coalition, napapanahon na rin rebisahin ang batas upang mas maging mahigpit pa ang pag-i-import ng basura. Ang isang magandang magiging epekto niya kung meron tayong ban ng import ng waste ay yung mismong yung sa atin na basura, yun ay i-recycle at makakapag-employ ka pa nang sabi nga mas tataas yung employment. Pinawi naman ng Department of Environment and Natural Resources ang pangamba ng mga residente sa Barangay Santa Cruz na baka magdulot ng sakit ang nakatambak pang higit 5,000 toneladang basura sa kanilang lugar. Samantala, sinubukan ng UNTV News and Rescue na kunin ang pahayag ng Verde Soco tungkol sa issue ng illegal na importation ng basura, ngunit tumanggi ang mga representante nitong magpa-interview. Raymond Octobre, UNTV News and Rescue, Taguluan, Misamis Oriental. Isa sa tututukan ni dating Solicitor General Florin Hilbay, kumananalong senador sa darating na halalan ang pagsasabata sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Apela nito sa mga botante, subukan ng mga katulad niyang baguhan sa larangan ng politika. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Uunahin ni dating Solicitor General Florin Hilbay na asikasuhin kung mananalong senador sa darating na halalan ang pagsabatas ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sinabi ni Hilbay sa programang Get It Straight with Daniel Razon na sa pamamagitan anya nito ay magtutuloy-tuloy ang programa na nakatutulong sa mga mahihirap na Pilipino at matutukoy rin kung sino nga ang dapat makinabang dito. Sa 4Ps ay may ayudang tinatanggap ang mga mahihirap na benepisyaryo para sa kanilang mga pangangailangan gaya sa pagkain, edukasyon at medikal. Dapat kahit sinong administrasyon po yung nakaupo dyan, tuloy-tuloy yan. Polisiya ng pamahalaan na tuloy-tuloy na tulungan yung mga nakalugmok sa putik ng kahirapan. Nais din ni Hilbay na magkaroon ng mas agresibong aksyon ng pamahalaan sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito anya ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng alyansa sa iba pang mga bansa upang makasamang manawagan na mapasunod ang China sa batas, partikular sa usapin sa West Philippine Sea. Inaangkin ng China ang West Philippine Sea hanggang sa nagtayo na ang mga ito ng istruktura sa mga islang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Noong Hunyo 2016 ay nagdesisyon ang United Nations Tribunal na ang Pilipinas ang may karapatan sa lugar at hindi ang China. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin umaalis ang China, bagkus ay lalo pang pinalakas ang kanilang presensya sa lugar. Si Hilbay ang Solicitor General ng Pilipinas at kasama sa grupong nagtanggol sa karapatan ng Pilipinas sa United Nations Tribunal kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo.
Pag hindi sinunod ng China, meron yung tinatawag na reputational cost, 'di ba? Kung kayo magkakaibigan, tapos may isang miyembro yung barkada nyo na hindi marunong sumunod sa napagkasunduan, parang bababa ang kredibilidad ng tao na yon. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Sisimulan na sa January 22 ang pag-imprenta ng mga balotang gagamitin sa May 2019 midterm elections. Subalit sa ngayon ay hindi pa rin na ilalabas ng Commission on Elections o COMELEC ang official list of candidates na magaganap na halalan sa Mayo. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Aiko Miguel live. Yes, Aiko. Bagaman wala pang opisyal na listahan ng mga kakandidato para sa May 13, 2019 midterm elections, sinabi na ng Commission on Elections na simula sa susunod na linggo ay sisimulan na nga nila ang pag-imprenta sa mga balota para sa 61 milyong registered voters dito sa Pilipinas at 1.7 million naman para sa mga overseas registered voters na boboto. Sa pag-inspeksyon ng COMELEC sa National Printing Office kaninang umaga, handa naman na anya ang mga printing machines para sa ballot printing sa susunod na linggo. Ayon sa COMELEC Printing Committee, sisimulan nila ang pag-imprenta ng mga balota na gagamitin sa Mayo sa darating na January 22, 2019 at target itong matapos sa April 30, 2019. 1 milyong balota ang imprenta nila araw-araw upang umabot ang mga balota sa darating na halalan. Monica, ayon kay Vicky Dolcero ng COMELEC Printing Committee, natapos na rin nila ang pag-imprenta sa 2.1 million na balota para sa unang isasagawang plebisito sa darating na January 21, 2019. We are happy to report that the January 21, 2019 BOL plebiscite requirements for the ballots and accountable forms are all done before Christmas. Monica, nauna nang ipinahayag ng poll body na hinihintay na lang ang Certificate of Finality sa mga desisyon ng COMELEC Bank at Law Department bago mailabas ang official list ng mga kandidato sa Mayo. Samantala, tapos ng imprenta ng COMELEC ang mga balota na gagamitin sa plebisito sa January 21, kaugnay ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Gagamitin ang mga ito sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM, Isabela City sa Basilan at Cotabato City. Kasalukuyan namang iniimprenta ng National Printing Office ang 600,000 na balota para sa BBL plebiscite sa February 6, 2019 sa North Cotabato at Lanao del Norte maliban sa Iligan City. Sa plebisitong ito, boboto naman ang mga residente sa ilang barangay kung payag silang mapabilang sa bubuing Bangsamoro Region sa ilalim ng BBL. We're almost done. We're almost done. So I think in a day or two, we will also be able to deliver to our packing and shipping committee for deployment of the ballots for the Feb 6. Our required number of ballots. Monica, nilinaw naman ng COMELEC na nasa 2 hanggang 3 milyong balota ang kayang iimprenta ng mga makina para sa automated elections. Ngunit kailangan nila itong i-verify isa-isa para matiyak na walang mali para magamit ito sa automated elections sa darating na Mayo. Bukod sa vote counting machines o VCM na gagamitin para sa checking o double checking ng mga balota ay kailangan rin na i-manual check ito ng mga tatao sa National Printing Office sa araw na magsimula na ang printing, yun nga sa January 22. Mga balotang gagamitin nga ito para sa May 13, 2019 midterm elections. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel. Ipinamamadali na ng Kamara sa Department of Transportation ang kanilang rekomendasyon kaugnay ng panukalang gawing legal ang operasyon ng mga motorcycle taxi sa bansa gaya ng angkas. Ito ang balita ni Joan Nano.
Ipinasusumiti na ng House Committee on Metro Manila Development sa Department of Transportation ang kanilang rekomendasyon hinggil sa operasyon ng motorcycle taxi sa bansa tulad ng angkas. Ito'y upang maamyandahan na ng mga kongresista ang mga probisyon ng Republic Act 4136 at matukoy kung posible nga bang magamit ang mga motorsiklo bilang public transportation. Giit ni Buhay Party List Representative Lito Atienza, hindi na dapat patagalin ang issue upang agad na matugunan ang problema ng mga mananakay na umaasa sa ganitong uri ng transportasyon. Kailan po ninyo didesidihan yan sapagkat malaki ang tulong na nagagawa nitong angkas, nitong mga motorsiklong ito sa pansamantalang sitwasyon natin. Hindi po pwede ito open-ended na maghihintay na lang tayo dun sa resulta ng inyong trabaho. We would like to be assured kailan po matatapos ang trabaho yan. Ganito rin ang panawagan ng ilang commuter group sa DOTR. Ayon sa grupong commute, maraming mga commuter ang umaasang maibabalik na ang serbisyo ng angkas dahil ito nila ang pinakamabilis na uri ng transportasyon na kanilang inaasahan. Kasi po, kami, illegal yan o legal, sasakay kami kasi kailangan talaga namin eh. Kailangan bigyan nyo kami ng options. Sa halip na amyandahan, naniniwala naman ng Metro Manila Movement na sapat na ang pag-i-issue ng Department Order ng DOTR upang gawing legal ang operasyon ng mga motorcycle taxis. I don't think we have to wait for the Senate and the Congress to legislate it. So go on and think about what are the regulatory requirements, authority, all of those things that you thought should be considered in the consideration for regulating angkas. Ipinagtanggol rin ni Cebu Mayor Tomas Osmeña ang operasyon ng mga motorcycle taxis. Aniya, maraming mga motorcycle rider ang napipilitang mag-operate ng illegal dahil sa mabagal na pag-aksyon ng gobyerno ukol sa issue. Isa ang Cebu sa mga lugar sa Pilipinas kung saan dati nang nag-ooperate ang angkas bago pa ang pag-i-issue ng TRO. Nangako naman ng DOTR na isusumite sa Kongreso ang kanilang rekomendasyon hinggil sa issue sa loob ng susunod na 2 linggo. Desyembre noong nakaraang taon na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema at pinatigil ang operasyon ng angkas dahil sa usapin sa legalidad ng paggamit ng motorsiklo bilang public transportation. Joanna Nano, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Magpapatupad ng big-time oil price hike ang mga oil company bukas. Ayon sa mga kumpanya ng langis, resulta ito ng pagbawas ng produksyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC at posibleng mas tumaas pa dahil sa dagdag na buwis sa langis sa ilalim ng train law. Ito ang balita ni Molokson. Matapos ang sunod-sunod na rollback sa presyo ng produktong petrolyo noong mga nakaraang linggo, isang big-time price hike ang ipatutupad ng mga oil company simula bukas. Ayon sa mga industry player, mahigit 2 piso ang itataas sa kada litro ng diesel, mahigit piso sa gasoline at halos 2 piso sa kerosene. Mamayang gabi ay ifo-full tank na ni Mang Alex ang kanyang van para hindi siya abutan ng dagdag presyo ng produktong petrolyo bukas. Hindi, bago gumarahe, full tank na ako. Kasi kung sinasabing magtataas sila ng 2 peso, iba pa yung train law, mabigat para sa amin yun. Ang dahilan ng dagdag presyo ay ang pagtaas ng halaga ng krudo sa world market. Ayon sa Department of Energy, nag-react na ang merkado sa desisyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC na magbawas ng kanilang produksyon mula Enero hanggang Hunyo. So pag may nakikita tayong trend na parating dire-diretsong pababa, gumagalaw yung seller, gumagalaw yung mga nagbebenta na sobra na yan, dapat ibalik natin yung presyo. Pero posible na mas tumaas pa ang presyo dahil sa implementasyon ng dagdag buwis sa produktong petrolyo. Ayon sa DOE, sa mahigit 8,000 gasolinahan sa buong Pilipinas, nasa 400 gasoline station na ang nagpatupad ng excise tax sa langis. Mahigit 300 dito ay mula sa Petron, mahigit 4 na po sa Shell, mahigit 20 sa Flying V at 1 sa Caltex. Nag-issue naman ng show cause order ang DOE sa ilang gasolinahan upang ipaliwanag kung bakit nagpatupad agad ng dagdag buwis. Binibigyan ng pagkakataon magpaliwanag yung nagbebenta kung ano yung mga rason kung ba't sila nagtaas ng presyo. Nagpayo naman ang Department of Energy sa mga consumer na gamitin ang kanilang kalayaan sa pagpili o freedom of choice. Magpakarga sa mga gasolinahan na alam nating mas makakatipid tayo ng malaki. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Taguig City. Mahigit 300 Bulakenyo sa bayan ng Bustos ang natulungan sa medical at dental mission
ng Members Church of God International at UNTV. Ito ang balita ni Nestor Torres. 8 buwan nang tinitiis ni Aling Elizabeth Alcaria ang matinding pananakit ng ulo at pabalik-balik na kirot dahil sa sirang ngipin. Dahil sa hirap ng buhay, hindi niya magawang kumonsulta sa dentista. Ang 300 pesos na kita kada araw ng kanyang asawa bilang construction worker. Kulang pa para sa pagkain at pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaya nang mabalitaan niya sa kanyang kapitbahay na may pre-dental at medical mission sa kanilang barangay sa Lisiada, Bustos, Bulacan noong Huwebes ang Kamanggagawa Foundation Incorporated, Members Church of God International at UNTV ay agad siyang pumunta. Nalaman talaga namin na naglakad talaga kami. Walang ganito, magtitiis pa ako, maghihintay pa ako ng mga darating ng medical mission libre. Masaya rin ako dahil karoon ng medical mission. Dahil libre nga siyempre, mahirap ang buhay. Samantala, ang kapitbahay naman ni Elizabeth na si Mary Ann Pumanes, nakapag-avail naman ng libreng medical check-up at gamot kasama ang 3 anak nito na may ubo, lagnat at sakit sa balat. Blessed po na may medical mission talaga. Dahil ipapagamot ko yung anak ko po. Thank you po sa dating daan po. Kasi nag-medical mission po kayo dito sa Lisiada, sa Bustos po. Bukod sa dental at medical services, nabigyan din ang ating mga kababayan ng libreng salamin sa mata at libreng gupit. Mayroon ding pedia check-up, laboratory test at legal consultation. Totoo po niyan, sa hirap po ng buhay ngayon, yung 500 piso na consultation sa mga doktor pagpunta mo, napakalaking kabawasan sa ekonomiya nila. At ngayon, hindi na sila mamasahe. Umabot sa 386 na individual ang natulungan sa medical at dental mission. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Wagi sa ikalawang weekly elimination ng A Song of Praise o ASOP ang awiting Ikaw Ay Ikaw. Ito ang balita ni Leslie Lumbowen. Napabilib ni Van Dwayne Badwa mula sa Baguio City ang mga hurado ng A Song of Praise o ASOP dahil sa mahusay na pagkasulat ng entry nito. Kagabi ay itinanghal na weekly winner ang kanyang komposisyon na pinamagatang Ikaw Ay Ikaw. Tanggalin man ang sa tingin kailangan ko, ikay kabuuan at tinatangi. Alam mo, Van Dwayne, ako malalim na ako magsulat. Lalo na pagka mga competition. Pero pinabilib mo pa ako dito sa ginawa mo na to. Matindi ito, matindi. Alam mo, 2 klase yung kanta eh. Oh. Yung pinag-iisip ka dahil hindi mo maintindihan. Yung isang kanta naman, pinag-iisip ka dahil malalim yung katotohanan. Pero naiintindihan mo. Itong kanta na to, yung pangalawa. Katangian ng Diyos ang sentro ng unang entry ni Van Dwayne sa ASOP. And yung pinaka-tema niya talaga is nakabase siya dun sa characteristic ni God na yung I am. So yung sabi kasi dun sa chorus is, ikay kabuuan at tinatanging kailangan ko. Kung titignan, parang hindi magme-make sense yung life kung wala ang Panginoon. Ikay kabuuan at tinatanging kailangan ko. Tanggalin man ako sa mga salitang ito. Ikay kabuuan at tinatanging kailangan. Tanggalin ang mga salitang ito. Leslie Lomboan, UNTV News and Rescue, Philippines. Wagi ang NHA Builders at Senate Defenders sa kanilang unang laban sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 7 kahapon. Ito ang balita ni Bernardadis. Nagpakawala ng 3 3-point shots si Senator Joel Villanueva sa last quarter upang lumaki ang abante at pangunahan ng Senate Defenders sa kanilang tagumpay kontra PITC Global Traders sa second game kahapon sa pagsisimula ng quarterfinals ng UNTV Cup Season 7 sa Pasig City Sports Center. 16 points ang kabuang puntos ni Senator Villanueva. 13 points dito ay sa fourth quarter. Bago ito'y halos dikit lamang ang kanilang sagupaan ng PITC kung saan lamang pa ang Global Traders sa third quarter, 41-40 at 28-27 naman sa second quarter. Nagampag naman si Romel Balboa ng 17 points at 12 rebounds na kasama ni Senator Villanueva na tinanghal na best player of the game.
Nag-stick ako dun sa trust and confidence ng teammates ko. So, I made a few baskets and most of all, yung pinaka-importante, we were able to win the ball game. Full support naman sa kanilang kuponan si Senator Sani Angara na humabol sa game galing sa isang speaking engagement sa Cavite. Tuloy pa rin ang preparasyon. Wala nang mahinang team dito sa natitirang mga team. Lahat pwede mag-champion kung tutusin. Kaya kita mo, very close ang laro namin. So talagang kailangan paghandaan lahat ng team. Ayon naman sa head coach ng Defenders, naging wake-up call sa kanila ang una nilang sagupaan ng PITC sa opening game ng Season 7 noong Setyembre, kung saan halos matalo pa sila ng rookie team. Coming to this game, basta usapan lang namin sa hindi na dapat maulit na sa dulo dikit. So, muntik pa nga eh. So, medyo yung composure ng mga players. Dismayado naman si PITC head coach Victor Ecasiano sa naging performance ng kanilang kuponan. Hindi ko nakita yung, alam nyo yun eh, yung players ko dati, kung gaano sila ka-aggressive. Kanina wala akong nakita sa kanilang aggressive. Yung sa akin, yun lang yung pakiramdam ko. We were not ready to play today's game. We were not here to play to win. We were just here to play. Samantala, nagwagi naman ng NHA Builders kontra Malacanang PSC Camao sa first game sa score na 78-72. Best player of the game si Clark Torrente na may 14 points, 4 na rebounds at isang steal. Sinabi ko lang na kailangan nila mag-focus, saka yung intensity kailangan hanggang dulo. Lagi kami nagkukulapso sa uli. We have to start strong, finish strong. Sama rin ang laro ng ibang players ko. Shooters ko, hindi ko maalam. Pero proud pa rin ako sa boys ko kung ano yung pinakita nila ngayon. Sa ngayon kapwa may tig-5 panalo at talo ang NHA Builders at PITC Global Traders sa 4 na kupunan na nagtutuo sa quarterfinals, habang nasa una ang Senate na may 7-3 win-loss record, kasunod ang Malacanang na may 6 na panalo at 4 na talo. Sasalang sa round robin ang 4 na kupunan para sa quarterfinals, ibig sabihin may tig-3 silang laban. Ang malalagay sa 2 pinakamababang posisyon ang magpapaalam na sa liga, habang ang una at ikalawa naman sa pwesto ang aabante sa semifinals na makakabangga ng AFP at PNP responders sa Best of 3 series. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines.